Natuklasan ng lalaki na taong 2,000 ang petsa sa computer ng internet cafe. Agad niyang hiningi sa manager na buksan ang account niya sa laro na Legend. Alam niya na may nakaimbak siyang magic paralysis ring sa inventory ng character niya. Nandyan pa nga, paralysis ring, dahil dito siya nahirapan sa boss battle sa nakaraang buhay. Noon, ibinenta niya ito ng mura nang hindi alam ang halaga. Ngayon, direkta siyang pumunta sa pinakasikat na tycoon sa server. Nang mabalita ang nagbebenta ng paralysis ring ang lalaki, agad na inalok ng tycoon ang 50,000 yuan. Dapat mong malaman na noong panahong iyon, 50,000 yuan ay makakabili ng mansion. Pagkatapos matikman ang kapangyarihan ng singsing, hindi napigilan ng tycoon ang pagsambit. P*Tangina. P*Tangina. Naparalisa talaga. Astig, sobrang astig. All, magpresyo ka. Young Master Zing, hindi ako makapagpresyo. Diretsuhin mo na lang. Huwag mo akong tawaging Young Master. Para tayong magkapatid. Huwag kang magpakunwari. Tawagin mo na lang akong Tian Yao. Sige, kukunin ko na itong singsing. 50,000 yuan, pwede ba? 50,000. Masyadong maliit, dadagdagan ko. Hindi ko ibig sabihin iyon. Balak ko sanang ibenta ng 30,000 lang. Nabigla ang tycoon sa mababang presyo. Sinabi ng tycoon na itinuring na niyang kapatid ang lalaki. 30,000 yuan, hindi ka ba nahihiya na ibenta? Ako pa ang nahihiyang tanggapin. Sinabi niya ito at kinuha ang 50,000 yuan mula sa drawer. Pero nakitang 3,000 yuan na lang ang natitira. Kaya ibinigay muna niya ang halagang ito. Ang natitirang 47,000 yuan ay ihahatid pa niya sa bahay. Naniniwala ang lalaki sa pagkatao ng tycoon, kaya agad siyang pumayag. Pagkatapos bumili ng ilang gamit, umuwi na siya. Ngunit pagpasok pa lang niya, nakita niyang dinala ng asawa ang anak sa bahay ng magulang. Shuya. Saan mo dala si kaka? Wala kang pakialam kung saan kami pupunta. Mula ngayon, malaya kang maglaro. Hindi nakita pakikialaman. Alam ng lalaki na dahil sa paglalaro niya ng game, napabayan niya ang pamilya. Kaya lubos na nawalan ng pag-asa ang asawa. Hinarang niya ang asawang aalis. At nangakong titigil na sa paglalaro. Magtatrabaho ng mabuti para mabigyan ng magandang buhay ang mag-ina. Pero narinig na ng asawa ang pangakong ito ng maraming beses. Akala niya ganoon din ang gagawin ng asawa. Gagamit ng matatamis na salita para manghingi ng pera pambili ng game. Nang makita niyang hindi siya pinaniwalaan, agad na ipinakita ng lalaki ang 3,000 yuan mula sa pagbebenta ng singsing. Nang makita ng asawa ang malaking halaga, akala niya umutang ito sa loan shark. Wala akong pakialam kung kanino ka umutang. Isolate mo agad. 1 taon nating ipinuni ng 3,000 yuan na ito. Ang laki ng halagang ito, hindi natin mababayaran ng interes. Nagkakamali ka, Shuya. Ibinenta ko ang game account ko. Ito ang pera mula sa pagbenta. May utang pa tayo kay Uncle Lee. Bayad na rin ang utang kay Uncle Zhao. Ang natitirang mahigit 2,000 yuan, hawakan mo. Ibinenta mo na ang game account mo. Kung ikukumpara sa inyong mag-ina. Walang halaga ang game account. Shuya. Pangako ko, hindi na ako maglalaro. Mabubuhay ako ng maayos para sa inyong mag-ina. Nang marinig ito, nagdesisyon ng asawa na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ayaw din niyang mawalan ng ama ang anak niya. Ngunit pagkatapos niyang mapakalma ang asawa, nagmamadaling pumasok ang asawa ko. Nakiusap ang asawa ko para manghiram ng pera. Kahapon ay naglaro siya sa sugal. Nawala lahat ng sweldo, may utang pang 2,000. Bigyan mo ako ng 2,000. Pag hindi, puputulan kamay ko. 2,000. Bakit ka nagkautang ng ganito? Tigilan mo na, nakakainis ka. Bigyan mo ako ng pera. Ciao, try it. Akala mo bangko ako? Wala akong ganong pera. Wala. Ano gagawin natin ngayon? Wala akong pakialam. Bayaran mo ang utang ko. Ciao, try it. Utang mo, bakit ako magbabayad? Kausap ko ate ko, wala kang pakialam. At siya ay ate ko. Dapat siya ang magbayad. Habang nag-aaway, dumating ang mga gangster. Binigyan siya ng 2 pagpipilian. Magbayad ng 4,000. O kukunin ng asawa niya at puputulan ng kamay. O lalapastanganin ang tonlongbang. Naalala ko, sakop ng 8S ang tonlongbang. Kayo ba ay taga 8S? Paano mo alam? Hello, Presidente. May grupo ka bang tonlongbang? Wala, may 2 manggugulo sa bahay ko. Ano? Sino ang mga api sa mga kapatid ko? Hintayin mo. Pupunta ako ngayon. Iabot mo sa kanila. Hello. Sino ang leader ninyo? Mga api kayo sa kapatid ko. Gusto nyo bang mamatay? Sandali, Kuya Wang, Kuya Zhao. Itong bayaw ko ay tamad lang. Paano siya kakilala sa 8S? Tama. Muntik na ako maloko. Nakita ko na si 8S. Hindi siya ito. Ano? Bata, nagpanggap kang 8S. Bigyan ko kayo ng huling pagkakataon.
Magbayad ng 2,000 o kukunin ang asawa mo. Kung hindi, papatayin ko kayong tatlo. Chinwoo, kasalanan mo ito. Ginulo mo sina Kuya Wang at Zhao. Mag-isip ka ng paraan. Wala akong pera. Ate, ayokong mawalan ng kamay. Ayoko ring mamatay. Ate, kung wala talagang pera, tiisin mo na. Chow, try it. Alam mo ba ang sinasabi mo? Chow, try it. Sinadya mo ang ate mo. Tao ka pa ba? Mahimik ka. Kung may pera ka, hindi ito mangyayari. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pulutin at humingi ng tawad. Ano kung hindi? Tigil na, Chinwoo. Mahirap ka na nga, nagyayabang ka pa. Binibiro mo sina Brother Wang at Brother Zhao. Kahit 10 buhay mo ay hindi sapat. Chinwoo, o kaya, dalhin mo na siya. Sino nagsabing walang pera ang kapatid ko? Hindi ba't humihingi ka ng pera? Sapat na ba? Sapat na, sapat na. Sobra na yan, bayaw. Ang laki ng kinita mo. Kuya, bakit hindi mo sinabi agad? Magkapatid tayo, bakit ka pa nagtatago? Tingnan mo, anong kinalaman mo sa pera ko? Bayaw, huwag kang mahiya sa pamilya. Pag may pera tayo, hati tayo. Tama ba, ate? Sige na, tapos na ang usapin ng kapatid ko. Ngayon, ang usapin ko naman. Kanina, sino ang nagtapon ng cellphone ko? 8S. Kilala nyo ba ako? Mga tauhan sila ng Qinglongbang, syempre kilala ka nila. Paumanhin, kapatid, hindi ko maayos na nasupil ang mga tauhan ko. Pero wag kang mag-alala, bibigyan kita ng kasiyasang resulta. Ayokong marinig ang mga boses nila. 8S humihingi ng tawad. 8S humihingi ng awa. Hindi ko talaga alam na kapatid mo siya. Kahit 10 atay ko ay hindi sapat. Kawan mo kami, dalhin nyo na, maawa ka. 8S humihingi ng tawad. Hoy mga kapatid. Itong lalaking to, paano mo gusto itrato? Ang formal mo naman, kuya. Si Chinwoo ay bayaw ko. Ngayon lang to, sa oras ng panganib. Kahit kapatid mo sa dugo ay kayang magtaksil. Tanga, may karapatan ka bang tawagin akong bayaw? Alis. Chinwoo, kahit papaano tinawag kitang bayaw. Bigyan mo naman ako ng konting respeto. Bigyan kita ng respeto. Bibigyan kita ng sampal. Gusto mo ba, Chinwoo? Akala mo ba dahil may pera ka ay magaling ka na? Hintayin mo. Ibaba mo. Hintayin mo. Sige mga kapatid, tapos na ang transaksyon, kailangan ko nang umalis. Ang bilis mo naman. Upo ka muna. Wala akong oras, bumabagsak ang stock market. Pinagbabantayan ako ng tatay ko sa computer buong araw. Wala na akong magawa pa. Stock market, alam mo naman. Medyo may alam ako. Ayos, pumunta ka sa bahay, tulungan mo ako magbantay. Maglalaro muna ako ng games. Pera na. Shuya, nasa drawer ang bank card, ilagay mo muna ang pera. Hipag, hiramin ko si Woo ng isang araw. Huwag kang mag-alala, ngayong gabi, siguradong magbabayad siya ng buwis sa iyo. Polem, mag-ingat ka sa biyahe. Buwisit. Ang galing mo, Woo. Ang husay mo sa stock market. Hindi mo alam. Noon, nag-aral ako ng mag-isa. Nawalan ako ng milyon. Nasigawan ako ng tatay ko. Noong nakaraan, lahat ng pumasok sa stocks ay lugi. Pero ngayong 4 PM, ibang-iba na. Mag-invest ka lang ng malakas, malaki ang kikitain mo. Totoo ba? Parang totoo ang sinasabi mo. Bakit? Nakikita mo ba ang hinaharap? Wala akong kapangyarihang manghula. Kung sasabihin kong ako ay taong galing sa hinaharap. Naniniwala ka ba? Huwag kang magbiro. Seryoso ito. Huwag kang mag-alala. Siguradong kikita tayo ng malaki. Eto, hawakan mo, may 200,000 sa card na ito. Gawin mo lang ng comfortable. Kung malugi, akin ang parte ko. Kung kumita, hati tayo. Iba ka talaga, boss. Ang generous mo. Hanga ako. Huwag kang sarkastiko. Hindi na kita pinagtritripan. Kakatapos lang ni Franza sa magic ring ko. Hindi pa ako nagsasawa. Ikaw na bahala. Kailangan ko nang maglaro. Alis na ako.